Ang gagamitin po natin dito sa ating, demo ng, freehand, drawing ay ito pong mga graphite pencils na kulay blue. Meron po siyang 2H, 3H, 2B at 5B. Yan po ang ginamit ko dito sa freehand drawing. At ito po yung, resulta. Pinapakita ko po sa inyo, pinicturan ko po. At nandito na tayo ngayon sa process. Una, syempre meron tayong layout at ginamitan na natin ng charcoal pencil na hard. Tapos magawa tayo ng sa ibaba na parang nagpe-fade na kulay. Tapos meron tayo diyang pinaka-gitna ng pupil ng eyes. Tapos yung galing sa pupil, sa point po ng gitna, guguhit po tayo ng mga linya papunta sa gilid. At meron din po tayo diyang parang ginawa akong box. Na ibig sabihin niyan yung parang puti ng mata na refleksyon ng liwanag. Ayan po. Tinatapos po natin dyan yung mga linya na from center to the side para mukhang talagang mata yung ating ginagawa. Ang ginamit po natin dyan ay charcoal pencil, hindi po graphite, kasi para dark na dark talaga siya, kasi yan po ay yung ating pupil ng mata. So kailangan talagang dark po yan. Pagkatapos yan ay i-ano natin yan is isusoften natin yan, i-blend natin yan gamit natin yung brush. So ganyan po yung paggawa ng mata. Pagkatapos po natin magawa yung pupil ng mata, doon naman tayo sa eyebrow o sa kilay. Ang gagawin natin dyan ay ang gagamitin ulit natin ay ang charcoal pencil, kasi kailangan dark din po yan. So ang ginagawa po natin dito ay yung kanang mata, right eye po. So kalimitan meron pong ganyan na guhit sa taas ng mata. At dito na po tayo sa kanyang kilay. So from left side to right side po yung linya natin na para magmukhang kilay. Yan po. At sa baba papuntang right side sa taas, ganun din po, kaya lang medyo slanting na pababa yung ating ginawang linya para magmukha ding talagang kilay. At pagkatapos nyan ay dito na tayo sa shading. Sa shading po, ang gagamitin natin ay yun na pong graphite pencils. Dito po biniblend natin yung charcoal pencil para hindi gaanong kitang-kita yung ating mga linya na ginamitan natin ng charcoal pencil. I-blend po natin yan ng konti gamit po yung ating brush. Pagkatapos nyan, yun na po, gagamitin na natin yung graphite pencils, yung pinakita natin kanina na mga kulay blue na lapis, yun po ay graphite. Ang B po, ang ibig sabihin yan ay dark, yun po ay dark na mga graphite pencils. Pag H naman po, yun ay light. So ibig sabihin pag ginamitan natin ng 2H or 3H, medyo light talaga siya, at papunta dun sa gilid, syempre pada-dark na po. So dapat alam po natin yung kung nasan yung dark at yung light na side. So ginagamitan po natin yan ng graphite pencils. So kung nasaan yung, halimbawa dito sa ginagawa ko ngayon, ang dark dyan ay yung nasa gilid na po, pinakababa. So yung papunta na sa ilong. So ibig sabihin nun, yun ay from light to dark, galing po sa gitna. So hinahanap ko po dyan yung 2B
na yun ang gagamitin natin kasi yung unang ginamit ko ay yung 3H. So medyo light lang siya. So para mag-dark na ng konti, gagamitin na po natin yung 2B. Ayan po, 2B na po yung ginagamit ko. Pagkatapos niyan ay syempre mas darker ay gagamitan naman natin ng 5B. Yun na po yung pinaka-dark kasi may 4B pa yan. So 4B at 3B. So ang ginamit ko lang po diyan 2B at saka 5B. Yan po, 5B po. Yan na yung sa pinakababa. Yung may malapit sa ilong, syempre medyo dark talaga diyan kasi medyo malalim yan na part ng ating muka sa ilong saka sa pagitan ng mata. So dapat yan ay dark. Kaya ang ginamit po natin ay 5B. Dito naman po sa white ng mata natin, akala natin white lang talaga yan. Pero yung parting tas na yan na sinishadean ko ay talagang dapat ano po dyan, dark ng konti. Pero hindi naman kailangan dark na dark po, konti lang po. Tapos ginamitan ko yan ng 5B at ginamitan ko din ng 4H. Ang ginamit ko po dyan para maging realistic. Kailangan kasi dapat kahit sabihin natin na yan ay charcoal lamang, dapat ay realistic din po. Diyan sa kabila, ganun din ang ginawa ko, 5B at saka 3H. At yan pong sa baba ng mata, yung pupil ay kailangan din nating i-dark yan ng konti. Yung part na yan. So, kailangan din ng ng graphite pencil yan. Pero ang paggamit mo ng graphite pencil ay dapat magaan lang po yung kamay. Pagka si shading tayo, tatansyahin natin yung bigat ng natin ng ng kamay ng si shade. Pagka dark, syempre didiinan mo ng konti pag kailangan dark. So pag light naman, hindi dapat didiinan ng yung parang lang, guguhit ka lang ng napakagaan. So yun po ang sekreto dyan sa pag si shading. So yan po, malapit na po tayong matapos dyan. At paalala ko lang po sa hindi pa po nakapag-follow sa akin, follow niyo po ako para sa mga susunod pang mga tutorial ng freehand drawing gamit ang charcoal at graphite pencils. At maraming salamat po sa aking mga followers. Kahapon lang ay 4K na tayo, 4K followers na. At malapit na tayo sa hinahangad nating tagumpay. So maraming salamat po sa inyong lahat. So sana ay nagustuhan nyo po itong aking tutorial ng pagguguhit ng mata. Ang susunod po nating gagawin ay yung ilong. Syempre sunod sa mata ilong. Sa mga susunod pang araw po ay gagawin po natin yan, yung tutorial natin ng paggawa ng ilong gamit ang mga graphite pencils at charcoal. So sana po nag-enjoy kayo sa ating content ngayon at maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aking mga content at sana ay patuloy nyo pa akong suportahan sa aking mga content. So hanggang dito na lamang po at sa muli maraming salamat po. Enjoy your day.